First Timothy chapter 1, 1 to 11. Tapos na tayo sa Mapapansin niyo dito na parang kapareho to ng Titus. Ito yung mga tinraining ni Paul eh. Siyempre mas mga bata sa kanya. So sinulat daw tong book na to between 64 and 67 AD. Between Paul's first and second imprisonment. Pagkakakulong ni Paul. Sinulat siguro sa prison. Ba't po siya nakulong? Bawal i-preach yung gospel eh. So, sabi sa Acts 16, si Timothy, taga Lystra. A native of Lystra. Mami niya, Jewish. Yung daddy niya, Greek. So, mix siya. Mix ng Jew tsaka Gentile. Pangalan ng mother niya, Eunice. May grandmother siya, si Lois. Nasa 2 Timothy to. 2 Timothy chapter 1 verse 4. So makikita mo dito na sa verse 2, sinabi dito na Timothy, my own son in the faith. So si Paul ang nag-ano sa kanya, parang nag-share ng gospel. Na-convert si Timothy sa Christianity. My own son in the faith. Tapos nag-join si Timothy sa mga missionary journey ni Paul. Tapos pinili talaga nila si Timothy na kasama ng mga elder daw. 1 Timothy 4:14 set apart by the elders and Paul. 2 Timothy 1:6 din. Ang dami niyang sinamahan niya si Paul halos palagi. Sa Troas, sa Philippi, Thessalonica, Berea. Tapos, kasama niya si Paul sa Berea, matagal sila doon nag-stay. Tapos, after a while, sinend niya si Timothy. Etong, kung si Titus ang lugar niya, Crete, tanda niyo. Yung tanda niyo yung island. The island of Crete, tanda niyo. Ngayon si Timothy sa Ephesus. Sa Ephesians. So, siya ang doon, leader. Tapos basically, malalaman natin dito na parang ganun din yung inassign sa kanya. They're dealing with, again, false teachers. Tapos mga basic na teaching para sa, kasi baby pa yung nito eh, baby pa yung church nito eh, no? Kaya kailangan talaga nilang kailangan ni-reinforce ni Paul yung yung churches. Sabi nga ng based on a tradition, itong Ephesus, ito daw yung center ng Christianity. Can you believe that? Dito din daw nag-reside si Apostle John. Sabi dito daw sinulat ni John yung Book of John, the epistles, no? 1 John, 2 John, 3 John, at saka Revelations. Hindi ba island? Hindi daw to. Dito daw sinulat sa Ephesus. Tapos si Timothy daw namatay as a martyr. Kasi syempre dati
It's a crime to continuously preach the name, no? The name of the Lord Jesus Christ. Bawal. So, yun din ang kinamatay niya. So, simulan na natin sa verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior. By the commandment. No? Tandaan niyo yung encounter ni Paul sa Acts 9. Doon siya na-confront ni God, di ba? He is on a mission to persecute Christians. Tapos hinarang siya ni God, no? Binulag siya. Ba't po siya binulag? Parang ma-regenerate na siya eh. Parang nagkaroon yung mata niya daw ng scales, sabi, no? Parang ano yun eh, symbolic na para makita mo na akala mo nakikita mo na yung akala mo you're doing God a favor. Akala mo you're doing God's will. You're blind. Pero ngayon, aanuhin ko yung mata mo. I'm gonna really make you see my will, no? Kasi that's not my will, what you're doing, killing Christians. Dati si Paul kasi na pumapatay ng Christians eh. Dati siyang non-believer. Kaya pag binasa mo yung Acts 9, doon mo makikita yung conversion niya. Na-convert siya. No? Acts 9:15 to 16 ESV. But the Lord said to him, to Paul, go. Kay ano to? Kay Ananias. Ay, si Ananias pa to. So sinabi, go for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Tapos sa verse 16, tingnan mo. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name. So gagamitin siya ni Lord, no? I will show him how much he must suffer for the sake of my name. So dito kinommission na siya ni Lord to do a great and mighty work, no? A ministry. Kaya sinabi ni Paul, I am an apostle of Jesus Christ by the commandment of God, our Savior. Pansinin mo to, tinawag niya si God, yung reference niya dito. Yung reference niya. God, our Savior. And Lord Jesus Christ. So this is talking about the Lord Jesus Christ, no? Naintindihan nyo? By the commandment of God, our Savior and Lord. Naintindihan nyo? Jesus Christ. Which is our hope. Totoo, no? The Lord Jesus Christ is our only hope. Especially when it comes to getting eternal life. No? Wala na tayo ibang hope, no? Hindi nagre-rest yung hope natin sa sarili natin, no? Sa magandang quality ng buhay natin, sa righteousness natin. Hindi. The Lord Jesus Christ is our hope. Verse 2. Unto Timothy, my own son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. So dito mga makikita na spiritually, anak niya si Timothy. Na? Spiritually speaking. Child in the faith. Son in the faith. Ano ba sabi sa ESV? Child in the faith sa ESV. So tayo, no? Kaya brother and sisters tayo eh. Sa flesh, it's not the case, no? Pero spiritually, magkakapatid tayo. No? Grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. Alam niyo na ibig sabihin na itong tatlo na to, no?
What is grace? Undeserved favor. Ano? Undeserved favor. Undeserved favor. Ano yung mercy? What is mercy? Hmm? Ano yung mercy? Ha? Patawad. Tawad. Loko mo ko. Basically, Forgiveness. yeah. How can you forget that? Talaga pag na ano eh. Pag Tagalog nakakalimutan. And peace. What is peace? Basic. No? What is peace? Payapa. Ha? Payapa. Payapaan. No? Payapa. Lahat to, tong tatlo na to, hindi mo to makukuha dito sa mundo. Kay God lang to. Kaya ayan, from God, our Father, and Jesus Christ, our Lord. No? Dito sinabi, from God, our Father. No? Tapos sa verse 1, yung God naman, sino naman yung God? No? Si Lord Jesus naman. Kaya sasabihin, so there's two gods. No? Kinakanta natin kanina. No? Tatlo, di ba? God, the Holy Spirit. No? Believe in the Holy Spirit. No? So lahat to, grace, mercy, and peace, hindi mo to makukuha sa kung ano-anong earthly pleasures, no? Earthly possessions. Makuha mo man yon, it's temporary. Naintindihan nyo? Palaging yun ang greetings mostly kapag may mga letters. Grace be to you, no, from God. Peace be with you from God. Mercy be unto you from God. Verse 3. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Urged, besought. Similar, no? Sa Titus, no? Merong command or charge na basically labanan ng mga false o itatawag dito other doctrine, no? Ang dami kasing mga ano eh mga false teachers ng panahon. Kung ipaparallel tong nangyayari dito, sabi this is around Acts 19 at saka 20. Itong nangyayari ngayon dito. So nakikita nyo dito, as I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, pumunta si Paul sa Macedonia, iniwan niya si Timothy sa Ephesus for church work. Tandaan niyo sa Titus, si Paul pumunta na naman din sa north, no? Kalimutan ko yung place doon. Yung east side ng Rome. Tandaan niyo, na southeast side ng Rome. Pumunta si Paul doon, iniwan niya si Titus sa Crete. Ito naman, pumunta si Paul sa Macedonia, iniwan niya si Timothy sa Ephesus. Nagka-delay daw yung balik ni Paul eh. Kaya ang tagal ni Timothy dito sa Ephesus. Pero, ang dami daw nila historically. Kasi sabi ko nga kanina, ito yung naging center ng Christianity, itong lugar na to. Sobrang daming naging believers by God's grace. Yung mga temples ng mga pagan, mga heathen, wala nang pumupunta. Inabandon na. Grabe, no? Kaya, dyan siguro na sense ni John. Dito na ako, dami believer dito. No? Parang home court to, Ephesus. Baga sa basketball. When I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. So sa ESV,
that you may charge certain persons. So there's certain persons, no? False teachers. Parang yung sa Acts 15 to malamang yung mga false brethren, no? Mga the circumcision. Acts 20:29 to 30. Ito yung sinabi ni Paul na pag-alis ko, no? Babanatan na kayo ng mga wolves. I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves, naintindihan niyo to? From within. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. May mga pumasok na, tapos mayroon pa sa loob, infiltration, no? Ng mga other doctrine. Ang tawag sa ESV? Sa ESV, different doctrine. Ano ibig sabihin ng doctrine? Ha? Ano? Teaching. Teaching. Yeah, basically, no? Doctrine. Doktrina. Doktrina, narinig niyo na yun? Doktrina Kristiyana sa Philippines. Ako Christian teachings. So, ito ang issue dito. Other doctrine. False teaching. Verse 4. Neither give heed to fables and endless genealogies. Sound familiar, no? Endless genealogies sa Titus to, di ba? Which minister questions rather than godly edifying, which is in faith, so do. Ito yung mga false teaching na based off of apocryphal Jewish legends. Ito yung mga kinukuha nila yung teaching nila sa mga non-canon, no? Ay, hindi yung mga sinatawag nilang biblical books din daw. Kunyari yung Catholic, nag-add sila ng mga apocryphal writings. Mas marami ang book ng Catholic kaysa sa book ng yung official canon ng Christianity. Tingnan natin. So, sa Apocrypha, 14 or 15 books daw. Ayan. While Catholic and Orthodox tradition include many of these deuterocanonical part of the canon. What is the complete 54-book Apocrypha? A massive collection of 76 unabridged, non-Gnostic, deuterocanonical, and pseudepigrapha works arranged into 54 books. Ang dami. Ang daming dinagdag sa... Ilan na book sa Bible? 66. May padagdag pa. Ito yung mga Book of Maccabees, 1st and 2nd Maccabees, Book of Tobit, the Gospel according to Judas, no? The Gospel according to Thomas, no? Tapos hinahalo nila yan. Hinahalo nila sa main teaching. Itong mga apocryphal Jewish writings. Kapareho ng ginagawa dun. Kaya mapapansin mo, iisa lang yung evil spirit na gumagawa. No? Iisa yung style no? Ginagamit nila fables, endless genealogies. Sa ESV, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God, that is by faith. Speculation, the activity of guessing possible answers to a question without having enough information to be certain. Speculation, no? You think God
sent us. You think God gave us His word so we speculate His word? So we could guess what it means? Is it for us to guess what it's saying? Naintindihan nyo? No way, man. He's not, sabi sa Bible, He's not a God of confusion, di ba? He did not send His Son so we could guess, no? Yung message is very clear, no? Na binibigay ng Holy Spirit. Kaya kung ganito ang nangyayari, no? You have an answer, you have an answer, you have an answer. Let's talk about it. Let's see who is right. Ganun ba? Hindi ganun. There has to be an absolute truth, no? Absolute fact. Hindi tayo pwedeng, yan ang interpretation mo. Ito yung sa akin, no? So, hindi siya ambiguous, no? Ibig sabihin, more than one interpretation. Hindi pwedeng ganun. Kaya itong mga pinaggagawa nila, ganun ang it leads to speculation. Which promotes speculations rather than the stewardship from God. That is by faith. Ang focus kasi natin, stewardship which is the job of supervising or taking care of something, such as an organization or property. Imbis na we take care of each other, no? Edify each other. Nagiging divided no? Dahil sa mga, kami tama, nag-search kami dito about the genealogies, no? Fable. Sabi dito sa book of, Second Maccabees. Dude, what? Second Maccabees? No? Yun yung mga dinadagdag nila na libro. Hindi na makasali yun No? So Lord willing, pag-uusapan natin, sinong namili? Bakit? No? Paano napasok yung mga book na nasa Bible ngayon? Sinong authorized? No? So Lord willing, pag-aralan natin yun. So, imbis na mag-focus sa loving one another, no? Caring for one another, dito na sasayang ang panahon. No? Everybody's becoming indifferent toward each other because of their held belief. Because they've done a research about this, no? And they think there's somebody now. No? Namimiss nila yung point. No? Which minister's question rather than godly edifying. Sa King James, godly edifying. Oikonomia. It sounds like economy, no? So dito nanggaling yung word na economy. Edifying. Oikonomia. Ibig sabihin din stewardship, administration. Basically, pagpapalakad ng church. Wala na. They neglect that because of personal knowledge. Naintindihan nyo? Division. May tanong ka? Gumanong ka. Verse 5. Now, the end of the commandment is charity, out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Mas maintindihan natin to sa ESV. So, ESV, the aim of our charge is love that issues from a pure heart. Yung issues ng galing. So, sabi dito, the aim of our charge, ang aim daw nitong letter na to, itong command nila, is love that issues or that came from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Hindi division. Naintindihan nyo? Because of tapos yung iba, yung mga weak, mga new believer, madadala yun. New believer Tapos pag sinabi nito ni, ito yung teaching na search ko to.
Yung iba teaching, nagkakaroon ng division, nakakakuha ka ng mga followers. The kingdom of God is not like that. It's supposed to be like this. The aim of our charge is love. Yeah, of course. That issues from a pure heart. Walang halong hypocrisy. Peke. And of a good conscience and of faith unfeigned. Yung unfeigned, yung Greek word nun, ibig sabihin, sincere. Ibig sabihin ng without hypocrisy. Pag sinabing hypocrite ka, ibig sabihin nun, peke. No? Nagpapanggap ka lang. Arte. Pero pag unfeigned daw, so sinasabi, dapat tayo, natututo tayong magmahal ng walang halong pagpapanggap. No? It ought to have been issued from a pure heart and a good conscience. Naintindihan nyo? Genuine. Hindi natin maano yun. By ourselves. Hindi natin ma-generate yung ganong klase. So, wala. Sa totoo lang, it has to be from God. No? Hindi natin pwede gawing excuse yun, no? 100% we don't know how that works. No? But what I can tell you is, it's gotta come from the Holy Spirit, no? For it to be really genuine. For it to be really pure. To be really a good, out of good conscience and a sincere faith. Hindi ko pwede sabihin na natutunan kong magmahal genuinely based sa akin. Same with forgiveness, no? Diba? Hindi natin matututunan kung paano yung tunay na forgiveness kung hindi tinuro sa atin ni God. But we can't make an excuse. We can use it an excuse na, no? Hindi kita mamahal kasi hindi ko kaya yan. Hindi pa binibigay ni God yung capability sa akin. Naintindihan niyo? Making an excuse, no? You're just being fleshly, sa totoo lang, no? It's already in you, but the flesh is super strong, no? Driven by, the flesh, the pride. So the main thing that makes faith true is love, shown in good works. So makikita mo yung similarity sa Titus, no? Sa Titus 3:14, and let the believers also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Tandaan nyo, paulit-ulit natin pinag-aaralan na accompanied dapat ng faith, ang faith natin ng good works. Yung good works na yon, ang ugat nun, love. No? Hindi mo pwedeng gawing good works pero hindi out of a pure heart. Naintindihan nyo? And out of a good conscience. May tanong ka? Naintindihan nyo? Hindi lang, sige, good works. Wala, hindi mo naman mahal yung mga tao. Naintindihan nyo? Hindi ka pwedeng, ang hirap na i-force. Ang hirap i-force. Na ginagawang kita ng mabuti kasi sinabihan lang ako eh. But, kung hindi lang ako sinabihan wala akong pakialam sa'yo. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Kailangan genuine na mahal nyo yung tao. Especially the brethren, naintindihan nyo? So, ang sinasabi dito, yun yung isa sa ibig sabihin ni James sa chapter 2 na faith without works is dead, no? Kasi you can't say you're of the faith, you're a follower of the Lord, and yet no love, no? AKA good works. So, synonymous yung love at saka good works. Naintindihan nyo? Para mas maintindihan siya na maigi. Malinaw yung 1 John dun
He who says he loves the Lord, or no, paraphrase, but hates his brother, no, is ano, di ba? Is still in darkness. So para maintindihan yung faith without works is dead ng mabuti, palitan mo yung works ng love para mas maintindihan. Naintindihan nyo? Kasi good works napakadaling gawin nun eh. Kung obedience lang ang pag-uusapan by force, naintindihan nyo? O sabi, bigyan nyo ng pagkain yung mahihirap. But I hate them. Pero sabi, sige, bibigyan ko kayo ng pagkain. Sabi, but I hate you guys. Naintindihan nyo? Gumagawa ka ng good works, but you hate yung sinaserve mo, you hate them. Hindi ano yun. Don't get it confused. That's not of the faith. Naintindihan nyo? Magkasama dapat yung faith at saka love, which is works, no? Pero again, sabi ko nga, para mas madaling maintindihan, palitan nyo yung works ng love. Diba? Verse 6, from which some having swerved or strayed, have turned aside unto vain jangling. Which jangling parang empty, parang babbling. Kung ano-ano na lang sinasabi mo, walang ka-sense. So pag nag-stray, kapag lumayo yung tao, swerved to the left or to the right from the true faith, ito mangyayari sa'yo. Ito ang, whatever you say is considered vain jangling or empty doctrine, worthless teachings, corrupt words, useless words. So vain. Naintindihan nyo? Wala na yun. There's no point na, tandaan nyo sa Titus, sabi, ano ba yun, no? Avoid them, tandaan nyo? Kasi wala na yun eh. They're talking about things na hindi naman na mahalaga na. Because why? They've swerved from true faith, from true doctrine, from sound doctrine. Again, no, from which some, that's our word again, no? Parang sa verse 3, no? That thou mightest charge some that they teach no other. There's this group of people that's called some. No? Certain, sa ESV, certain people. Ito na yung equivalent din nila. Itong mga false teacher, itong some na to sa verse 3, they're dealing about other doctrines. Dimension na naman sila dito, the some, they're considered, they've swerved. They have strayed. They strayed the truth from the truth. Verse 7, desiring to be teachers of the law. Ito yung issue nila eh. Desiring to be teachers of the law. Understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Wala silang naiintindihan. Ito na yung clue, bakit hindi nyo na-gets. Kasi you guys are still in the law. Naintindihan nyo? Ini-insist pa rin nila yung teachings of the law as if it's necessary. As if kailangan mong sundin yung 10 Commandments, the law. Necessary yun para ma-save. So ito, nandito na naman itong mga, the Acts 15 gang. Naintindihan nyo? Acts 15 verse 1. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Dinadagdag nila, kailangan daw circumcised according to the manner of Moses. Kung hindi ka, you can't be saved. What? Says who? You? Says the law. Naintindihan nyo? Wala na yung law eh. Diba? Ito yung tinatawag na vain jangling na to. Vain babbling. They're just flapping their lips. No? Flapping their gums.
I'm not gonna listen to that. Waste my time. No? Verse 8. But we know that the law is good. So there's nothing wrong with the law. Naintindihan nyo? Sabi dito, it's good eh. Pero itong mga tao na to, desiring to be teachers of the law. Parang they wanna enforce. Yun ang issue. No? They wanna enforce the teachings of the law. But verse 8, makikita natin, but we know that the law is good if a man use it lawfully. Kilala mo si Ray Comfort, no? Popular verse to na sinasabi, the law is good, no? Kung gagamitin mo, especially sa evangelism, ang preaching the gospel. You can use the law, aka 10 Commandments, pag magpipreach ka ng gospel. It's good. Pero it's good in a sense na ang purpose nun is to convict the sinner. Ano ibig sabihin ng convict? No? Ipamuka. Yes, ipamuka. O, doon nang galing yung word na convince. Para ma-convince mo yung sinner, para ma-convince mo yung non-believer na sinner sila, gamitin mo yung 10 Commandments. Yeah, convict. Doon din ang iisa lang ang root word nun. No? Para maging convicted sila. Ma-convict, ma-convince. Kasi maraming tao dinideny na sinner sila eh. But if you use the 10 Commandments, like a mirror, no, makikita nila na, guilty nga ako. Guilty ako. No? Ayan. Malilid sila sa Savior. Kasi, yun ang, one of the purpose of the law is to lead the non-believer, the non-believing sinner to the Savior. No? Galatians 3:24, oh, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. So the law is gonna bring us, it's gonna bring non-believers unto Christ. No? Yung schoolmaster dito, basically ang idea nito, parang tutor. No? It's only gonna teach you, no? So you could see the Savior. Naintindihan nyo? Ang isa pa sa purpose ng law, ng 10 Commandments, is para malaman natin yung tama at mali. Naintindihan nyo? You see, isa sa sinasabi ng mga atheist na yung sa Big Bang Theory, no? Big Bang, nag-evolve daw tayo, no? Dati ganito lang tayo, atom, nag-evolve dahil sa mga chemicals around us o depende sa circumstance, sa habitat natin. You became a human because of Kaso, the issue is, paano tayo nagkaroon ng morality? Bakit tayo nagkaroon ng knowledge ng right and wrong, no? So, walang nag-create sa atin according sa inyong mga atheists? No way. Sabi sa Bible, si God ang naglagay sa puso natin ng tinatawag sa Bible na conscience, no? So we could know right from wrong. So kung totoo yung sinasabi ng mga 'di ba? Does an animal know right from wrong? No, unless you teach them, no? Tayo from alam na natin 'di ba? May sense tayo. Kanino galing? It's God-given. Diba? Kaya that disproves yung mga atheist. And that also confirms na we're created by someone, no? By a higher power, by God. Naintindihan niyo? So, nasan tayo? Verse 8? But we know that the law is good if a man use it lawfully. Here, the law is being used as a necessary means, as works to be saved. Yun yung issue nila eh. Yun yung issue ng eto. Makikita mo dito, verse 7, they're desiring to be teachers of the law. Wala na tayo, we're not under the law.
No? Yung makikita mo sa Matthew 19, yung ano nila yung mindset nila Kunyari yung itong rich young ruler, no? Matthew 19:16 at saka 20 babasahin ko. Sabi niya, and behold, one came and said unto him, to the Lord Jesus, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Naintindihan nyo? Yan yung mindset pa rin. Sa time na nila Paul, nila Timothy, ito pa rin. Naintindihan nyo? What good thing shall I do that I may have eternal life? Sabay sinagot to ni Lord, no? Ginamit ni Lord yung commandments, the law. Hindi para anuhin na ito ang way sa eternal life. Hindi yun No? I-expose kasi siya ni Lord, no? Basahin natin verse 20. Ang yabang nitong young man The young man said unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? No? Sabi niya basically sa Tagalog, lahat tong commandment na to nagawa ko mula bata pa ako. So ano pa ang kulang ko? No? Pero in-expose ni Lord na ang issue niya is mayaman siya. No? Ang Diyos niya pera. Sinabi ni Lord sa kanya, ano sabi? Sell everything that you got, no? Give to the poor, give the money to the poor, no? And follow me. Ano sabi? That young man left. Parang umiyak, no? Kasi malakas ang grip niya sa kanyang idol, sa God, no? Money. According sa kanya, hindi sila compatible ni Lord Jesus. Mas pinili niya, no? So again, babalik tayo. Ito yung issue nila. Kaya law pa rin ang iniisip nila. Commandments, works. No? Verse 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man. The law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient. So, sinasabi dito, yung law para sa sinners. Para saan? Anong purpose ng commandments o law sa sinners? Para maano sila. 'Di ba? Para ma-convert sila, ma-lead sila kay Lord. Pag believer ka na, hindi mo na kailangan yung law. Na ano ka na you already belong to the Lord. You are now under grace. You're now under grace. Romans 6:12-14. Let no sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life. 6:12-14. Nakita niyo yung ano dito, yung transition? As those who have been brought from death to life. Ayan. And your members to God as instruments for righteousness. Ayan na. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. So pag believer ka na-transfer ka na o na-translate ka na from being under the law to grace. Sa ESV, let no sin therefore reign in your mortal body. Binasa ko na pala ESV, no? Sa verse 14 again, you are not under law, but under grace. Galatians 5:18, ESV. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So what about this led or leading ng Holy Spirit? Nawawala ba to? So sa Monday, nasa trabaho ka, you're not being led by the Spirit ba? So ibig sabihin, you're back under the law ba? Is that the case? Hindi ganoon ang case.
You can't step in and out of being under the law and then, you know what? I'm tired of being under the law. I want to be under grace. I'm tired of being under grace. Pahinga muna. I want to be under the law. Hindi ganoon ang idea. Ang idea is, parang yung binasa natin kanina sa Romans 6:12-14, verse 13. But present yourselves to God as those who have been brought from death to life. Death is equal to law, no? Life is equal to grace. So, ganun yung idea. So, death to life is equal to law to grace. First Timothy 1:9 ESV. Understanding this, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane. Kasi ito para maintindihan natin, kasi sabi dito, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Dito sa ESV, for those who strike their fathers and mothers. Meron ditong mga nang-abuse ng parents. Pinapalo, sinasaktan nila yung parent nila. Hindi maganda yon, no? Pinipisikal mo, magulang mo. No? Mention pa is ungodly and the sinners, the unholy and profane. Magkakaroon ng list ng sins dito. Mini. Verse 10. For whoremongers or fornicators, aka. Etong whoremongers dito, ang Greek word is, dito nakuha yung porn. Pornos. Pornos. Yan yung pronunciation nung sa blue letter. Pornos. Fornicator is talking about a male prostitute. A man who prostitutes his body to another's lust for hire. So may sa time nila may ganun, lalaki na prostitute. For them that defile themselves with mankind. Yung them dito is talking about the sodomites, the homosexuals. Ang bakla. Oo. Kasi itong Ephesus is influence ng mga Greek no. Yung mga Greek kasi ano sila, 'di ba? Heavily on ano sila Anong tawag nila doon? Yung orgies. Oo, ano 'yun? It's like it's a group sex by the hundreds, by the thousands. Yeah. Ginagawa ng Greek 'yun as if parang may festival. Kung dito sa modern day may festival ng mga anime convention, no? Sa totoo lang, in a way, bumabalik na yata 'to eh. Meron ng mga di ba? Hindi 'yun. May mga convention ng mga adult convention basta. Oo, ano ba 'yan ang tawag doon? Adult industry convention, basta ganun. Para so doon nagagather yung mga anong tawag doon? Nagtatrabaho sa porn industry. So basically parang ganito yung picture. Parang yun nga yung sinabi ko, parang bumabalik na to. Parang nothing new under the sun, ha? Doon sila basically pinanggalingan kasi nga yung influence ng mga Greek, ganun no? Tapos isa pa sa mga ceremony nila is like a sexual ceremony, no? Mas acceptable yung worship mo kapag nakahubad kayo. Tapos nagme-mate kayo under their false god, yung image, no? Ganun yung mga picture nung nila, mga pagan. Yung nila, ceremony nila, like, napaka parang, yun nga, sexual immorality, rampant, no? Defile themselves with mankind for men stealers. Yung men stealers dito, mga kidnapper. Pero yung time nila, uso daw yung slave stealing. Nagnanakawan ng mga slave. Oo.
kunyari yung mga mayayaman, may mga slave sila, kunyari yung dati, yung mga African American, mga itim, no? Slave. Kunyari, may slave ka na malakas, na nagagamit, na profitable pag pinag-fighter. Tandaan mo yung Django, no? Pinaglalaban yung mga slave tapos napupustahan. So, kunyari, ang ganda nung ang lakas ng fighter, nanakawin yun. Kasi, you can make a lot of money, no? Men stealers, for liars, for perjured or perjurers. Yung perjurers, ano yun? False swearers. Basically, liars din. Perjured person. And if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. So, yung law daw is for this, no? The sinners. Pero sa huli, minention, no? And if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. This is talking about the false teachers. Sinasabi dito, yung law is hindi for the righteous, no? By God's grace. Righteous by God's grace. No. The law is for sinners and false teachers. Yun ang sinasabi dito. Thing that is contrary. That is, ano? If there be any other thing that is contrary to sound doctrine. The law is gonna be after you if you are if what you're teaching is contrary, naintindihan nyo, to sound doctrine. The law will chase you. It will hunt you until you are convicted, naintindihan nyo, that you are a false demonic teacher. Yung sinasabi dito. Sa totoo lang, sa Old Testament pa lang, sinasabi na sa law, Deuteronomy 13:5. And that prophet or teacher or that dreamer of dreams shall be put to death because he had spoken to turn you away from the Lord your God. See, ang purpose ng false teaching is to turn you away from your Lord. No? Pero sinasabi dito, you shall be put to death. Alam mo, yung law dati, no? Kapareho ng, di ba sabi, pag binastos mo yung parents mo sa Old Testament, you shall be put to death. Pag inabuse mo yung hayop mo, you're gonna be put to death. No? If you are after soothsaying, witchcraft, fortune telling, na you're gonna be put to death. Ka-level, ito, false teachers, false prophet. You're a false prophet, you're gonna be put to death. If you're trying to get the people of God away from their Lord, you're gonna be put to death. Deuteronomy 18:20, same thing. But the prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even that prophet shall die. Pag nahuli ka, nagloloko ka dyan, kung ano invento mong teaching, dati, you dead. Jeremiah 14:15. Therefore, thus said the Lord concerning the prophets that prophesy in my name, and I sent them not. Yet they say, sword and famine shall not be in this land. By sword and famine shall those prophets be consumed. So they're dead. So, sinasabi dito, from 1 Timothy 1:9 and 10, no? The law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient. Nag-mention ng list ng sinners, no? Pero sa huli is talking about false teachers. Naintindihan nyo? Grabe, kung panahon pa rin ng Old Testament do. We're gonna hunt false teachers. Naintindihan nyo? They shall be put to death. No? Pero by God's grace, hindi na ganun eh. Vengeance is mine, sabi ni Lord. Patay sila. Kaya si Lord na bahala sa kanila. Verse 11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. No? This is talking about the sound doctrine. It is according to the glorious gospel. Tinawag dito yung gospel na glorious. Dahil, grabe, it's super glorious. What's super glorious about that? What should be celebrated about the gospel, no? Why should we label it as glorious gospel? Parang we are in awe of how amazing
The good news is not just an ordinary news. Tanda mo, kunyari pag nanganak na si ganito, hey guys, yung kapatid nyo nanganak na. Wow! That's a glorious event, no? Dude, no? Mas grabe to. This must be celebrated every day. Naintindihan nyo? Because this is a tinatawag na glorious gospel. Bakit? Because we are no longer under the law. That God has transferred us from law to grace, from darkness to light. Naintindihan nyo? That's glorious. It is indeed good news. Colossians 1:12, giving thanks unto the Father, which had made us meet or fit to be partakers. Naintindihan nyo? Partakers of the inheritance of the saints in light. He had made us fit to be partakers. Ano ibig sabihin ng partakers? Kasali. Kabahagi. Miyembro ka na. Kasali ka na tumanggap ng inheritance, mana. Eternal life. God made you that. That's glorious. Colossians sa next verse, 13. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of His dear Son. How glorious is that? We were from darkness, no? And He has translated. Translated, ibig sabihin transfer. Removed from one place to another. Isa pa sa meaning ng Greek word, to depart from life or die. So basically, yung darkness life natin is dead. Dito, alive na sa kingdom of His dear Son. Naintindihan nyo? Hindi ka pa naman maging maligaya dahil dito. Grabe. Acts 26:18. To open their eyes, talking about the people, the unbelievers, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith. That is in me. Paul. So that's the gospel. The gospel is that the Creator took the form of a man, no? Lowered Himself on our level. Filthy men, no? Sabi sa Philippians 2:7, no? But made Himself of no reputation and took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of men. Hindi lang siya nakihalubilo with us, sinful, wicked men, no? Ginamit pa niya yun as katawan, men, fall, naintindihan nyo? Humility yun. Bumaba dito mismo yung Creator, no? Kasi, from the beginning, He has a plan, no? Ang plano niya is to receive or redeem people for Himself as His children. Because there's a story that happened, naintindihan nyo? Ang daming nawala dun no? Para may idea kayo, Genesis 6, no? Ang daming nag-rebel na mga dun no? Ng mga tinatawag na sons of God, no? Hindi nila ginusto yung nila, yung kanilang posisyon, no? Ngayon, ito ang nangyari. Ayaw nyo, ha? No? I'm gonna make some people for me. Naintindihan nyo? Ha? Yun yung mission. Kaya niya pinadala yung anak niya para mag-redeem ng panibagong spiritual beings, no? Naintindihan nyo? Kasi tayo, temporary beings lang tayo ngayon. We're in the flesh. Pero na-regenerate na tayo. Pero pag namatay tayo, we're gonna replace yung mga fallen angels. We're gonna replace them. Yeah, we're gonna replace them. Yung mga nagloko dun sa Genesis 6, ayaw namin itong namin. Bababa kami. No? We're gonna corrupt everything we see. Okay. Kala nila na peste yung plano ni God. No? Kasi ang original sa garden di ba? Adam and Eve, magparami kayo. I want people for myself. Kaso binaboy ng mga fallen angel. God is gonna restore. That's the plan.
I'm gonna send my son para mahugasan lahat ng maniniwala. No? Papadala ko yung anak ko as atonement, as the payment sa mga ginawang kasalanan nitong mga lintik na demonyo dito. No? Sobrang perfect nung sacrifice. Hugas na hugas lahat ng maniniwala. Naintindihan nyo? John 6:37-39 may tao for may gift, may bibigay na tao na group of people. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven not to do my own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which had sent me, that of all which he had given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. John 17:9-10. I pray for them. I pray not for the world, but for them. Talking about the believers. Which thou hast given me. For they are yours, and all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. So he's talking about basically the church. No? Kasi sa Genesis 1:27, he created man in his own image. No? Kaso, kinurap ng mga angels. Fallen angels. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo basically yung picture ng gospel? Pwede na tayong, the good news is, we can get redeemed. We can be redeemed. From our fallen state, you can be redeemed. Just trust my son. Easy access. Ang false gospel, pinahihirap. Mga false teacher, it's not easy. It's not easy. You have to do the law. We're teachers of the law. Listen to us. Naintindihan nyo? No, John 3:16, believe. Naintindihan nyo? Because he who does not believe is condemned. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Guess what? Pag Christian ka, itong gospel is also committed to you. No? 2 Corinthians 5:20, ano sabi? We are ambassadors for Christ. Tapos Matthew 28, Great Commission. Naintindihan nyo? We are commissioned. Ano ibig sabihin nun? Inatasan, inutusan, na, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So we make disciples, our disciples make disciples, the disciples of our disciples is gonna make a disciple. It's gonna be a bunch of disciples doing the same thing from the root. No, ang root yung mga apostles no. They're not making making apostles, hindi ganun. The Lord Jesus Christ made apostles, the apostles made disciples, the disciples made the disciples, the disciples made the disciples, the disciples. Hanggang sa time natin, no? Para ikalat yung good news na pwede na pumunta sa heaven, no? Not yung ways nyo, no? But ito yung ways. Ito yung way, no? The Lord Jesus Christ. Faith in the Lord Jesus Christ. So, that's it.